Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So bago ho natin pakinggan at panoorin si Mr. President Bongbong Marcos, ang napakaganda niyang announcement. So maraming salamat na in advance Mr. President Bongbong Marcos. So alamin po muna natin, kasi ito ang mga DDS, ito yung kiniklaim nila. Okay? So, alamin natin kung sino nga ba talaga ang may akda at nag-sign ng Executive Order number 201. Kasi ito po, basahin po muna natin ha, nang maanuhan po tayo, nang malinawan ho tayo. Ayon dito, Senate of the Philippines, 28th Congress, press release, January 20, 2017. Soldier policeman told fee increase from Aquino Executive Order, not Duterte. Malinaw. Senator Antonio Sonny Trillanes yesterday reminded the Armed Forces of the Philippines PNP personnel that their fee increase for 2017 is the second tranche of Executive Order 201 signed by then President Noynoy Aquino in 2016, maliwanag, and was not due to President Rodrigo Duterte effort. According to Trillanes, our military and police personnel should be aware that their allowances, together with the salaries of all government employees, have significantly increased since 2016 and will continue to increase until 2019. This increase is actualized by Executive Order 201 signed by the previous administration. President Duterte has nothing to do with this. His promise to double the salaries of soldiers and policemen remain on an unfulfilled promise. Last week, Marine Colonel Eduardo Arevalo, Chief of the Armed Forces of Public Affairs Office, expressed gratitude to Duterte for the military personnel compensation increase. He stated that the soldiers and Marines, including civilian personnel, were happily surprised when they received their respected increase reflected in their first pay slip for the year 2017. Under the second tranche of Executive 201, military, police, and other uniformed personnel will receive increase in their monthly previous allowance range from 547 to 35,260 hazard fee, amounting to 570, and offers allowance ranging from 3,000 to 18,000. So, ang laki pala. So, yun na ho mga ka-action, mga kakamping. At least alam na ng ating mga kababayan na mga DDS. Anyway, nung nag-increase si dating Pangulong Duterte, wala ho tayong tutol doon. Diba? Wala ho tayong tutol doon. Ang inaalam lang natin kung sino nga ba talaga ang nag-sign at ang may akda, ang nagsulong. Walang iba kundi si dating Senator Antonio Trillanes. Maliwanag po yan mga kababayan namin mga DDS. Anyway, eto na mga ka-action, ang announcement ni Mr. President Bongbong Marcos. Panoorin at pakinggan po muna natin. Nitong nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin, kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid,
Hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniformed personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa 3 tranche sa January 1, 2026, January 1, 2027, at January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin si Mr. President Bongbong Marcos. Napakalaking tulong po ito sa ating mga MUP, Military Uniform Personnel. Anyway, alam naman natin na kahit walang ganito, tuloy-tuloy pa rin ang pagtupad ng ating mga military uniform personnel sa kanilang sinumpaang tungkulin. Pero siyempre, mas malaking tulong ito ang kanilang itong pag-increase at pagdagdag increase ng allowance nila sa kanilang salary, allowance, malaking tulong po ito sa kanila. At patunay lamang na hindi nagpapabaya o na-appreciate ng pamahalaan ang ating mga ang pagsakripisyo, serbisyo ng ating mga military uniform personnel. Kaya maraming salamat sa inyo, Mr. President Bongbong Marcos, sa lahat po ng mga men in uniform. Saludo po kami sa inyong katapatan, sa inyong serbisyo, at sa inyong laging nandyan sa mga sakuna. Lagi kayo nandyan, nangunguna po kayo. Kaya maraming salamat po sa inyong mga serbisyo, ma'am and sir. Mabuhay po kayo. Once again, thank you very much, Mr. President Bongbong Marcos. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.